ano pala nangyari? Bigla siya nawala yung mga Okay. Akala mo ikaw lang. Minsan akala mo abnormal ka. Kasi Oo. ako lang ba mahilig sa wrestling? Nung napanood nyo sa may wrestling boy na page or may wrestling boy na bago. Nasaktan ka ba? Guys, mga ka-wrestling, nahanap na natin yung OG na wrestling boy, Sir Jerry Santos. Ayan. Hello. Ayun. Ayan, Kamusta nakita sa na inyo? namin. Nakita na natin. So kung natatandaan nyo yung may mga store sa Ali Mall, sa Santa Lucia, Isitan. Isitan, Ever. oo, yung may mga wrestling toys, yung may laging pinapalabas na pay-per-view. Ang original wrestling boy po yun, si Sir Jerry Santos. Ayun. So ngayon, nakita mo na. Nakita na natin. And yun nga, si Brother Jerry. So bakit nga ba tinawag siyang wrestling boy Ayun. nung time na yun? Okay. Ganito kasi yan. Una, besides syempre sa mahilig tayo manood ng wrestling, no? Nung panahon na yon, actually matagal na yun eh. That was more than 20 years ago nung nagsimula ako. Oh. No? Ang first store na nalagyan ko ng wrestling is dito pa sa Ever Recto sa may University Belt. No? Yun. Meron ako mga kaibigan na nahihiraman natin ng mga wrestling VCDs, no? Tapos medyo at that time medyo naduduplicate natin. So kinikater natin ngayon 'yon sa mga wrestling fans na nung panahon na 'yon hindi ganong nakakapanood ng mga pay-per-views kasi sa TV bibihira noon. Isipin mo early 2000 ako nagsimula eh. So doon nagsimula. At that time wala masyadong palabas na wrestling sa TV, hindi tuloy-tuloy, walang YouTube. Wala kang ibang source ko ano na nangyayari sa mga storyline sa wrestling except kung bumibili ka ng magazine which is delayed na rin yung mababasa mo doon. So yun ang doon nagsimula, no. Doon nakakahiram ako ng mga CDs, then dinuduplicate natin. And then yun yun ang first ever store sa Ever Recto. Ayan. So, real talk lang natin si OG Wrestling Boy, no? So, nasubukan mo ba makipag-wrestling nung bata ka? Oo naman, mga kalaro ko, nire-wrestling ko, sharpshooter ang ginagawa ko. Hanggang ngayon, kahit sharpshooter kita. Aray! pwede. Wag po. Pero tama, balik tayo dun sa ano mo sir. So dun sa naging naging business mo siya eh, diba? So tama, sobrang hirap kasi makanood ng wrestling dati, yung mga early 2000s. Ang hirap talagang so buti na lang naisipan ni sir yung pasukin yung ganitong business. Ano yung naging inspirasyon nyo na magkaroon ng store na gano'n? Yung may pinapalabas na wrestling show dun sa store, tapos dinudumog ng mga tao, yung mga gano'n. Okay, nagsimula kasi yan talaga. Gusto ko magbenta lang ng mga toys, ganyan. Secondary na lang yung wrestling nung una. Oo. No? Kasi ganito rin nagsimula yan, yung konsepto na lagyan ng wrestling. Around the 1990s, merong parang restaurant bar dito along Recto. Yung mga taga Manila siguro alam to. Meron parang mga restaurant bar sa Recto na parating maraming tao sa labas, no? Ang pinapalabas nila sa loob is puro mga wrestling pay-per-views. So isa ako sa akin nakikipanood doon sa labas ng bar na 'yon. Mga inuman 'yon eh. Pero pwede ka rin kumain sa loob. Hindi naman kayo miinom. Hindi ako umiinom. Ayan. Pero sinubukan ko pumasok sa loob para makapanood ng wrestling. So, Wrestling Boy is also a good boy. Hindi talaga ako Ayan. umiinom. Walang bisyo. Ang bisyo lang niya, mangolekta ng action figure. Tsaka wrestling. Tsaka comics. Ayan, Yan, comics. Yan mga kinahihiligan natin ngayon. Ayun. So yun, kaya naisip ko rin yung konsepto na yon na nung naglagay na ako ng mga wrestling videos sa store ko, naglalagay na rin ako ng isang maliit na TV para mapanood ng tao, no? Tapos maalaman nila na merong silang pwedeng makuhang mga wrestling videos doon sa store. Okay. So, nung na-experience mo, nung nagbebenta ka na ng mga video, no? Sino yung pinakasikat na laban nung time na yun?
pinakasikat na laban. Yung mabili, no? Yung gustong hanapin mo. Okay. Mm. Nung panahon na yon si Undertaker ang pinakasikat. Nung time na naglabas Actually, ako. hawig nga kayo nun. Medyo, Ba- oo, mukhang patay na. Hindi naman, yung ano na, yung bago na, yung meron ng may motor na. May motor na. At actually, birthday nga pala ngayon ni Birthday ni Undertaker. Undertaker. Talaga? Buti pa kayo, alam Happy mo birthday, talaga. Undertaker. Happy birthday, Undertaker. Ano naman? Baka naman. Ayan. Sino palang favorite na wrestler nyo? Yung talagang all time. Nako. All time. HBK. Ayun, Shawn Michaels. HBK. Eventually siya na. Siyempre, nung una, kasi hindi pa siya sikat noon eh. Oo. Nung time na nagsimula ako, hindi pa ganong sikat. Siyempre, unang pinapanood ko si Undertaker. Pero siguro, nung medyo na-hook na ako, HBK talaga. Okay. Ayun, balik tayo dun sa business side, sir. So, kasi una, hobby pa lang 'di ba? Naging hobby pa lang talaga yung wrestling. So, paano ka nakapag-decide na ito, sige, magandang gawin Simulan negosyo natin. to. Oo, simulan ko na to. Sa maniwala kayo sa hindi ko pinlano yung maglagay ng gawing business yung wrestling eh. Yun nga siguro na-come out yun kasi nga may passion ako sa wrestling. Okay. Ang talagang intention ko is magbenta ng toys, no, mga assorted na toys. And then kasi from there, yung mga passion mo minsan napagsama-sama mo kasama sa passion mo yung wrestling eh, 'di ba? So may mga wrestling toys din ako hanggang sa naglagay na rin ako ng mga CDs ng wrestling. No, hanggang sa syempre, nung naglagay ka, nakakamit ka ng iba-ibang collectors or mahihilig mga fanatics sa wrestling, no, na they want more. Diba? They want more kasi nagsimula ako ilang titles lang eh. So nandoon na pumasok yung iba na may nakaka-trade ka, no, may nakaka-trade ka ng wrestling videos. Ako naman, syempre, my advantage is meron akong store. So yung trade nila, alam naman nila na i-duplicate natin. So nagiging advantage sa akin 'yon. No, na from Napaparami mo ngayon yung napaparami ko ngayon. kopya mo. Oo. At mas marami, ang pinakamasaya kasi doon, sa totoo lang, yung marami kang nami-meet na co-wrestling fanatics mo. Totoo. Nung panahon na yun, wala namang Facebook eh. Walang social media. Real life talaga, mamimit mo yung fan to fan, makakausap yun ang mo. nakakamiss na nowadays, mga no? kaibigan mo. At hanggang ngayon, kaibigan ko pa yung iba. Paulo Garcia, shoutout sa'yo ha. Ganun, kaibigan ko yan. Ayun. So usually talagang totoo ang nangyayari sa industry na pagnenegosyo, no? Yung sinasabi natin na nagiging kaibigan mo yung client. Totoo. Kaysa yung kaibigan mo, hindi mo nagiging client. Kasi nga, usually na mga kaibigan natin, hindi nila passion yung so hindi talaga sila makasupport kasi hindi nila naiintindihan yung gusto nating ibenta. Tsaka maganda talaga pagka nahanap mo yung community. Kasi pagka, for example, i-explain ko sa iyo yung toy na gusto ko, hindi mo naman siya hilig. Hindi mo maintindihan eh. Parang, baliw ba to? Parang gano'n. Tama, sa hindi nakakaintindi, weirdo ka. Weirdo. Pero pag nahanap mo yung community, diba? Tapos meron kang rare na item, no? May rare Mas toy ka. ma-appreciate. Mas magugulat sila, wow, astig ka! Tsaka nakakatuwa nga na akala mo ikaw lang, minsan akala mo abnormal ka. Kasi wala pa mahilig sa wrestling. Di ba? Kasi hindi naman lahat ng tao mahilig sa wrestling eh. Out of 10, di ba? Sa 10 tao, swerte ka, baka may isa na mahilig sa wrestling doon, di ba? As in, kukunti lang. Kaya pag nakakamit ka ng fellow parang enthusiast mo na na collector or yun nga, yung mahilig manood, nakakatuwa. Bonus na lang yung bumili din sa'yo. So para sa akin, passion yon. Narinig ko nga rin may interview ka noon eh, yung, di ba, kailangan passion mo yung ginagawa mo. Kasi sa simula, maaring hindi ka naman kikita sa simula eh. Kung ini-expect mo kagad profit, kung puro profit, mag-give up ka agad. Di ba? Pero pag yan passion mo, kasi nag-i-enjoy ka eh, tutuloy-tuloy mo ang laban. Di ba? Sa totoo lang sa simula, di rin naman ako umita rin agad dyan eh. Di ba? So, na-enjoy lang. na-enjoy mo talaga yung friendship na nakukuha mo. Yun yung Ayun, katulad yan, sa toy community tayo nagkakilala. So ngayon, na-enjoy nyo na yung passion nyo, nagkakapera pa kayo. May idea ka ba, Kuya Jer, kung ilan na yung action figure mo na mga wrestling? Nako, sorry, hindi ko nabilang pero marami na. Yan.
lahat ng pero syempre hindi yabang to ha, Oo. napag-uusapan Hindi lang ha. hindi 'yun yabang, guys. Lahat ng kilala kong character ng wrestling meron ako. Ayun. Lahat ng kakilala ko meron. Grabe. Sabihin mo kung sino. Ay, hindi. Siyempre, iba yung kilala mo. Kasi baka mamaya may kilala ka pa ng 1950s eh. Ang sinasabi ko, yung lahat ng nakaka-relate ako, lahat ng inabutan ko ng panahon ko na kilala ko, I can say na meron ako. Ayun. Iba-iba kasi yan, di ba? Marami namang klaseng figures. Meron pa tayo sa Mattel, meron tayong Jax. Ano ba yung una pa? Hasbro. So, bawat isa may mga counterpart na Yan. ano yan. So, ngayon, ano na yung nako-collect nyo na latest? Sa totoo lang, medyo post na ako. Kung napansin nyo yung bahay ko, punong-puno na. Kasi hindi lang naman kasi wrestling talagang kinokollect ko. Pero parate, sa tuwing may mga kausap ako or nag-interview sa akin, talagang isang sinasabi ko, ang first love ko na action figure is wrestling. Ayun. Diyan ako unang kasi diyan dumami yung collection ko eh. Although yung unang kinagisnan ko is Voltes 5, kasi si Voltes 5 isa lang at hindi ako nagkaroon niyan. Gusto ko siya. Pero yung nagkaroon ako na toy is wrestling. Kasi alam mo yung mga Hasbro dati, mga ano pa ako noon eh, siguro ako grade school or pa high school. Nag-sale yan sa SM. Nag-buy one take one dati yan. Kaya ang daling bilhin no, sale na buy one take one pa. Kaya ang dami binili ko lahat 'yon. Lahat ng nag-sale. Tapos yung mga wala ako hinant ko sa iba-ibang mall. So technically siya yung unang kinolek ko na talagang kinolek na marami. Yung naramdaman mo yung sarap ng koleksyon. Yung Hasbro figures ng Kumbaga sa business side, no, achievement mo na yan eh. Oo. Hanggang sa mahanap mo yung mga rare figures, di ba? Kasi syempre yung mga lumabas sa mall, yung mga tinatawag na common. Although siguro may rare na rin sa panahon ngayon, marami ng rare na Hasbro, di ba? Tatandaan nyo pa sir yung pinakauna ng wrestling figure. Alam mo sabay-sabay kasi sila eh. Sabi ko sa'yo, nung lumabas kasi yan, nag-collect ako ng wrestling figure, isang bagsahan. Dahil nag-sale sa SM, buy one take one. So, ang dami kong binili na nun. Ang dami ko nang binili, kaya sabay-sabay siya. Pero I'm sure, meron dong Hitman, meron dong lahat, Mr. Perfect. Halos masasabi ko sa iyo kung ano yung wala ako. Na wala doon. Wala akong Ludwig Borga. Wala akong Adam Bam. Wala akong si 1-2-3 Kid. Yun ang mahirap hanapin nun sa Hasbro. Ang hirap atang hulmahin yung katawan nun eh. Hindi naman. Parang hindi ko alam kung talagang konti lang lumabas dito sa Pilipinas or something. Dito. Yung mga collector lang ng Hasbro medyo makakaintindi sa akin. Okay. So, Kuya Jer, may tanong ako no, para dun sa mga nag-uumpisang mag-collect ng mga action figure kagaya ng wrestling, ng comics, ng Marvel. So, ano ang maipapayo mo sa kanila? Sa mga nag-uumpisang mag-collect. Sa mga nag-uumpisa. Una, hindi birong mag-collect. Di ba? Depende kung ano yung estado mo. Kung estudyante ka pa lang, kung ano lang yung kaya ng budget mo. No, wag mo masyadong pilitin. Wag kang umiyak sa magulang mo. Yun. Wag kang umiyak sa magulang mo. Kasi ako, di naman ako umiiyak dati sa magulang ko eh. Ngayon, pinaghirapan Kaya nga siguro dumami yung collection ko eh. Kasi parang kinip ko lang. No, tapos siguro nung kumita na ako, nagkaroon ako ng trabaho, tsaka ako finul blast. Yan ang abalahan ko, yan ang bisyo ko. Kumbaga, ito na yung bagay na trophy mo na hindi mo nakuha nung at least hindi ko sinugal, hindi ko pinang-inom. Dito lahat, kita ko pa rin sila. So yung mga nakikita mo dito, yan yung mga hindi yan yung mga bago ko lang binili. Although merong iba na mga latest ko binili, pero karamihan dito talagang mga pinag-ipunan ko yan. Hard work. Okay. So yun sir, yung store nyo habang tumatagal kasi parang ano pala nangyari? Bigla siya nawala yung okay. Kaya medyo naglaylo na nung bandang huli. Katulad din ng mga nangyari sa movie industry ng Pilipinas. Dahil din sa piracy. Although, syempre hindi ako magmamalinis. Kinopya rin natin yan, no? Pero syempre, hindi naman talaga natin as a fan talaga yan eh. Parang fan service ko rin yan eh, no? Sa mga alam mo yun yung uhaw sa fan base ng wrestling. Kaya ako ginawa talaga yan kasi kung
kung talagang puro sabihin mong kopya, marami tayong pinasukan na iba pang larangan. Talagang yung wrestling lang kasi nga passion yun. Para sa akin, siguro as a collector, no? Kasi parang part yun ng collection eh. No? Para sa akin I can speak for everyone. Nagko-collect ako ng toys eh. Nagpapasaya sa akin yun. Nagko-collect ako ng wrestling figures, no? Gusto kong malaman yung istorya ng wrestling, saan ako manonood. Wala naman ako mapapanooran na sa TV noon, halos wala namang pinapalabas. Ang pay-per-view na lalo, hindi pinapalabas. Papalabas yung WWE, WWF pa noon na Superstars na hindi naman ganun kagaganda yung matches. Ang magagandang matches nasa pay-per-view. So, ibig sabihin, para rin yun talaga sa mga fans, para service sa kapwa mo, fans, na masaya ka rin na, di ba, na napagbigay ka rin ng saya doon sa mga fellow wrestling enthusiasts mo. Ayun. So kumbaga yun yung value na binibigay. So to answer your question, kaya medyo naglaylo na tayo. Una, nagkaroon na ng mga Peking Wrestling Boy videos. Ayun. No? Marami ng mga bootleg. Nag-duplicate. Marami na nag-duplicate. So hindi na natin na Pero hindi nila alam, dinuplicate nila yung number ko pa rin ang lumalabas. So, ngayon, syempre, yung talagang OG na stores, hindi na napapansin. May sarili na silang suki na hindi authorized na Wrestling Boy stores. Okay. No? Kaya, ayun, medyo unti-unti na rin na nawala. Plus, yun. Pala sir, updated pa ba kayo sa ngayon? Wrestling news or mga alam mo, kung kumpara dati, hindi na ganun ako updated kasi syempre I've moved on na sa mga ibang endeavors na, sa ibang business na. No? Kasi marami na ako naging business after ni Wrestling Boy. Actually, minsan magpapasalamat ka rin na yung isang business na wala kasi nag-open ang door sa panibagong mga business na naging mas successful naman ako doon. Yeah. Si Wrestling Boy naman, okay lang. Di naman siya nagpayaman sa akin, pero kahit papaano, 'di ba? More on masaya eh. More on masaya. Pero yun sabihin mo as success sa business, hindi. So sa pag-open ng door nung nawala si Wrestling Boy, yun naman ang nangyari na mas nag-level up naman yung yung mga bagong endeavors product, ko. Bagong product. ayun. No? Kaya yun doon na natin na-focus ngayon yung mga attention natin. Hindi na ako masyadong updated. Pero pag may mga pay-per-view pinapanood ko pa rin. Although hindi rin lahat, hindi may mga characters na hindi ko masyadong gusto. No, kasi yung panahon ko, meron na nun. hindi eh. Yung panahon ko kasi yung mga wrestler may character talaga eh. Alam mo yun, yung may mga Indian, may mga clown, no? Hindi ko sinasabing mas maganda yun noon, pero kasi syempre ako yung klase ng tao na gusto kong panoodin yung something na nag-remind sa akin ng kabataan ko eh. Ngayon kasi 'di ba mas masyadong realistic na, 'di ba? Noon yung parang fantasy, 'di ba? Comical. Parang comical na pero may pa rin ako. Lalo na nung time na gustong-gusto ko, ngayon nandiyan pa rin si John Cena. Ano pala masasabi niyo doon sir? Naging na siya? Nag-heel turn na siya? It's about time. Matagal na yung mga totoong fans sa tingin ko, matagal na nilang iniintayan. Tsaka ang daming possibilities pag nag-heel siya. Siyempre iba na yung magiging perspective mo pag 'di ba kalabanin niya lahat, parang bagong laban lahat. Kahit nakalaban niya na kasi heel na siya eh. All this time, 'di ba? Face siya. So ayun, sa tingin ko kahit di mo pa tinatanong, sana manalo siya sa WrestleMania. Okay, ayun. 'Di ba? Pag nanalo siya sa WrestleMania, 'di ba? Daming pwedeng pumila sa kanya. 'Di ba? 'Yun ang exciting part. 'Di ba? Siya na yung heel eh. Yun lang para sa akin. Nothing against Cody, pero sa tingin ko mas magiging exciting ulit yung WWE kung siya yung champion. So manonood ka nung wrestling? Oo naman. Ayun. Oo naman. Saan ba ako nakaano ngayon?
naka-Netflix pero VPN. Sa'yo ko natutunan yung VPN. Ay, salamat. Sa'yo ko natutunan yung VPN. Ayun, Sabi sir. sa'yo. Ang tanong ko sir, since napapanood niyo yung mga video ko, ano yung parang nung napanood niyo sa may wrestling boy na page or may wrestling boy na bago? Ako medyo ano yan Nasaktan ka ba? Hindi. Hindi. Naiyak ka ba? Sa totoo lang, may isa, basta merong nag-ano sa akin na siguro parang Nag-throwback. nag-comment ka ng, nag-comment ka or something sa isang match or something. Pero nakalimutan ko na kasi maraming beses Pero sabi ko nga, yung di ko makakalimutan, yung tinuro mo yun sa VPN. Yun ang di ko makalimutan at napapakinabangan ko hanggang ngayon. Ayun. Oo. Kasi wala tayong di ba? Bawal ba yun? Bawal ba sabihin Hindi yung naman VPN? Yung Netflix natin kasi walang, di ba? Buwisit yung Netflix na yan. Ba't wala yung Netflix? Bakit walang, ba't walang raw dito sa Pilipinas? Diba? Kung nakikinig Sayang, ka. tagal na akong subscriber ng Netflix tapos walang WWE. May BTN. So Kuya Jerry, ako may tanong ako. Total, nasa business side ka naman ng iyong pagko-collect, no? So anong naman ang may papayo mo doon sa mga nagsisimula pa lang mag-business na ganito yung gusto nilang simulan? Kasi yun sa business, kanina nga lang napanood ko yung interview ni Lou, no? Na sa business kasi dapat hindi money talaga ang motivation mo Kasi parang nag-work ka pa rin pag money ang motivation mo. Although hindi ko dinidiscourage na lahat na money ang motivation, lahat tayo gustong kumita Pero iba pa rin pag ang pinasok mong business, yung naiintindihan mo yung gusto mo. Kasi parang naglalaro ka lang. Ako like ngayon, parang ang business ko ngayon is gumagawa ako ng mga life-size action figures. Ginagawa ko yung mga paborito kong superheroes, paborito kong characters ng bata ko. Tapos binabayaran pa ako. Tapos nakita mo natutuwa pa sila. Di ba? Bali yung pinagkakaabalan nyo ngayon, yung mga statue making. Yan. Statue making. Tapos ang kinokollect ko na lang ngayon, kasi since puno na ako, ang pinakamaliit sa space is comics. No? Pero ang dami ko na rin comics No? Isang bahay nga parang feeling ko nga, kailangan ko na magpatingin kasi parang may sakit na ako, bili pa rin ako ng bili, hindi ko na binabasa. Hindi, sa totoo lang, yun yung, baka mayroon nga makatulong sa akin dyan So yung comics naman, bakit mo siya binibili? Kasi, nung bata ako, di ako binibili rin ng comics ng nanay ko. Ayan. Never akong binili ng funny comics. Pero comics. gusto ko nun Batman, Superman, Spider-Man. Ginawa ko nun, merong one time, nag-ipon ako ng baon ko, pumunta ako sa Avenida. Sabi ko, bibili ko ng comics. So, bumili kong comics na Batman. Ngayon, talagang ingat-ingatan ko. Pag uwi ko sa bahay, tsaka ako unti-unting binuksan. Di binasa ko. Talagang exciting. Tapos, pagdating sa dulo, to be continued. So, sabi ko, ba't gano'n? Di yan tapos yung istorya. Hindi ko na ang tagal mag-ipon ulit para makabili ng susunod. So yan, parang tinignan ko lang yung art, ganyan. So parang naging frustrated, parang sabi ko nung paglaki ko, pag kami pera na ako, bibili ko maraming comics. Ngayon, di ko na alam gagawin ko sa comics ko, sobrang dami. Pwede na kayo magtayo ng museum. Pero ayoko na maibenta, gusto ko nandyan lang. Pero minsan nadodoble. Bumibili kasi ako by lot. Pag bumibili ko by lot, syempre magkakaroon ka ng doubles, either tinitrade ko or binibenta ko. Pero hindi ko naman ginagawang business. Talagang lang. Hobby na lang. Hobby na lang. So paano pag may mga nakipag-trade, hahanapin ka lang, okay lang ba sa'yo? Hindi na rin Kasi nga sobrang busy ako. Ang ginagawa ko, minsan pinapa-auction ko. Ayan. Nagpapano ko. Lahat ng doon sa mga friends ko diyan sa FB, makikita nyo, 'di ba, nagpapa-auction ako. Lahat nag-i-start sa 100. No? Minsan meron akong pinapa-auction ng halagang 50,000, Katulad ng Voltes 5 dati, nagpa-auction ako ng Godaikin na Voltes 5, nagsimula sa 100. Kahit magkano abutin 'yan, okay lang. Okay. Ganoon. Kasi doble ko Kasi parang ayoko nang magdoble. Dati Voltes 5 ko dati doble. Parang sabi ko, anong sense nun, may dalawa ka. So tama na sa akin, may isa lang ako. So ngayon, ganun din ginagawa ko. Pag kami mga doble ako dito, hinahanap ko parate, and then papa-auction ko na lang. Ayan. So yung mga kids nyo po, mahilig din po ba sa toys?
yung kaninang pumasok, yun lang ang Ayun. nag-iisa na mahilig sa Transformers. So talagang may kapupuntahan talaga 'tong mga collection. Hindi naman lahat siguro, yung isa lang Transformers ang gusto niya. Okay. Well, pero yung iba hindi masyado. Meron Ayun. lang isa. Ayun. So yun, nasagot na natin siya si original wrestling boy. May message ka po ba dun sa sa mga followers mo, Ay. fans mo na Oo. nakakakilala kay wrestling boy OG? Una, syempre, maraming salamat sa sumuporta sa akin noon. Syempre, malaking bagay yung ginawa niyong pagsuporta at nakatulong yun sa, syempre, para mairaos natin ang buhay natin sa pang araw-araw, no? At the same time, nagkaroon ako ng maraming kaibigan, no, na Same passion. same passion, no? Na hanggang ngayon, yung iba sa inyo nandiyan pa rin. At yun nga, pag nakilala pa rin nila, nakakatuwa. Pati yung mga bagong mga wrestling federations natin sa Pilipinas ngayon, natutuwa sila nung nalaman nila na ako pala yung bibilhan nila ng mga wrestling videos, no? So, nakakatuwa na parang sinasabi nila na parang dahil din doon, diba, na-influence sila. Kasi hindi nga na sila nakakapanood nun. At isa ako doon sa mga Ay, salamat. So ano po, magpapaalam na po ako. Okay lang po ba na gamitin ko na yung pangalan? Ako na po ang bagong wrestling boy. Oo naman. Matagal nang retired si Wrestling Boy. Ayoko sabihin patay. Dati sabi ko patay na si Wrestling Boy. May mga nagte-text pa rin sa akin, patay na si Wrestling Boy. Retired na. No? Retired na yung ano. So pwede na nating ipasa na yun. Ayun, marami po Wala salamat. problema. Marami po salamat. Saan ka po nila pwedeng i-contact kapag may kailangan po sila na statues or Yung mga may kailangan ng mga life-size na superheroes, yan, sina Superman, Batman, Iron Man, Hulk. Meron tayo diyan, sinlaki ng tao, ayun. no? So, ayan. So, Pwedeng paano for kayo rental, makakontak? pwedeng for purchase. Yan. Saan kayo Tapos, makakontak? Jerry's Life Size Statues sa Facebook. Okay. Tapos pwede rin kami mag-custom, no? Marami kaming nagagawa ng mga iba-ibang companies katulad ng Netflix, nakagawa kami ng Stranger Things, Vecna, House of the Dragon, no, sa Game of Thrones. Yan. So pwede kayong magpa-custom na mga gusto nyong design. Si Godzilla, Kontakin ginawa nila. niyo na rin, di ba? Yes, sa Ayala Mall, meron tayong ginawang Godzilla. So, hindi lang yung meron kami, yung design nyo, pwede nyong paggawa sa amin. Ang expertise namin, malalaki lang, hindi kami gumagawa masyado ng mga maliliit. Anything na life size or more than life size. Ayan. Jerry's Life Size Statues on Facebook, o kaya Jerry Santos, check nyo na lang sa inyong Facebook page. Okay, ikaw Thank brother. you. Salamat sa pag-imbita mo sa amin dito. Original Wrestling Boy. Ayun. Page. Facebook page. Page. Root Guard dito Ayun. sa aking Facebook. Yan. Ayun, Kontakin so- nyo lang ako kung gusto nyo ng collab. Hanap ako kayo naka-collab. Ayun. So maraming salamat sir. Thank Sir you. Jerry. Thank you, bro. Ayun. So yun nga guys, nasagot na yung tanong natin. Nandito na yung original wrestling boy. So like and follow na lang dito sa page. So yun lang. Thank you for watching and see you on the next video.